Magandang araw mga kalapatids, kayo po, nandito pa rin po tayo sa Antipolo Rizal para pupuntahan ang ating kaibigang fancier na Sir Ermilo Halago o mas kilala bilang Noy-P. Ay, sir. Ay, sir. Magandang umaga po, Doc. Good morning. Good morning po. Nadala po kayo sa loop ko. Opo, nakagulat sir. Ang dami pala nito. Kasi first impression natin pagpasok doon sa loft ni Sir Noy-P, yan, nakakagulat kasi ang daming kalapate. Sino yung nag-aalaga nito, sir? Usually, ako at saka yung anak ko. Dalawa po kami. Dalawa kayo, sir? Oh. Hobby lang ho namin po to. Grabing hobby to, sir. Ang dami nito. Oo. Kumbaga sa yung hobby namin, nagkaroon na nauwi sa passion. Napansin ng nanay ko ba, okay, di dyan ka na lang, mahilig ka pala sa pets. O di, yun, nag-umpisa ako doon. Simula ako nung grade school ako eh. Paano sistema ginagawa nyo dito pagka yung sa umaga? Sa umaga po, ang sistema ho namin, may timpla ho kami na yung, iba yung feedings ng breeding, iba yung feedings ng flyer, iba yung feedings ng, meron siyang meron mga inakay. So 3 kinds ho yun, 3 klase po yun. Ngayon hindi mo pwedeng kasi yung contents ng pagkain, kailangan masustain mo sa inakay, masustain mo sa breeder, masustain mo doon sa flyer. Flyer, opo. Para yung, sabihin na natin maganda yung kondisyon lagi nila. Opo, tama po yun. Sa katulad ni Sir Noy-P, kumbaga talagang dami niyang alam regarding sa pag-aalaga ng kalapati, especially sa feeding pa lang. Kasi yun nga, nabanggit namin din mismo, iba yung depende sa pangangailangan talaga ng kalapati. Very particular kay Sir, even sa feeds sa mga breed. Opo, kailangan mo yun. Pagka may mga sisiyo, iba. Opo, mas malaki ang namin doon. Pag may sisiyo, iba eh. Bukod sa inakay, bukod din yun sa magulang. Kasi pagkatapos niya magsubo, bibigyan mo siya ng pang-retain para maintain yung lakas niya eh. Tama po. Kasi manghihina ho siya dahil pag nagsusubo lahat, all out, at the same time, may gatas din yung nanay at yung tatay. Usually, karamihan, pinakamahaba na yung 1 week eh. Oo. Tapos noon, ang ginagawa namin, pag more than 1 week na, binobomba namin, dinadagdagan kami, tinutulungan na namin para at least mabilis yung lumaki. So, ibig sabihin, yung feeding ng mga may bata pa na inakay, iba rin dito sa... Iba rin po yan, iba rin to. Magkano yan? Magka-level yan. Itong 3, magka-level ho yan. Ito, bago lang yan, kapipisa lang. Iisa lang yan. Actually, hindi tayo magbe-base kung ano yung nabibili natin sa market at yun ipapakain natin sa mga kalapate. For example, yung sa mga flyer niya, iba yung requirement niyan. Sa mga breeder niya, ganun din. Mas lalo pa yung, sabi niya kanina, yung mga sisiw pa mismo, pagka nagsusubo na yung mga magulang, iba rin yung binibigay. Kasi nakita natin, mostly pellets yung binibigay niya. So pellets na po yung binibigay niya? Pellets lang muna kasi hindi niya kayang durugin niya. Kasi ang kalapate, walang pandurog. Opo. Usually, kaya makikita mo, pag sinubuhan niya, may puti-puti, makikita mo gatas mong gagaling doon saan. Yes, natatapon. Tama. Ito yung crop milk na tinatawag natin, sir, no? Kaya makikita mo, hindi mo pwede. Kasi pag hinaluan mo ng yung mga ibang unpedis pang hindi mo alam, mabibilookan, tsaka yun ang yung start ng cancer nila. Tama, sir. Tama po yun. Ito naman yung mga flyers natin. Yan. Ito, ano section na andito? Section na ito, pang-breeder ho na yan. Dito ko in-input yung mga yung parang next na mag-i-inbreed ako ng bago na nila. So, kumbaga pag medyo nag-edad na hindi na kayang magbuo ng similya, dito ko kukuha yung huling anak nila. Dito mo kuha yung anak ni Sol? Dito. Ay, wala ito talaga yan. So, bali ilang nag-anak to? Ilang generation pa yung bago mo ibabalik sa kanila? Usually, nakukuha ko yung sa 3rd generation. Babae at lalaki, yung magiging anak, ibabalik yung babae, ibabalik sa tatay. Sa ganung paraan, maintain natin yung line nung gusto natin i-maintain sa loft natin. Yun nga lang, pagka ganun, kailangan din natin ng matinding selection dyan. Kasi minsan nagkakaroon, pagka sa inbred na, dyan minsan lumalabas yung mga deformities. Ang babae usually, siya ang pinakamaraming percentage ng bloodline. Kumbaga sa manok siya ang pinakamataas na bloodline. Sa kalapati, ganun din. Kaya pag na-inbreed ka, kailangan, kung ang tatay, nag-anak ng dalawa yan, tapos ang ipapares mo dapat doon, babae, anak niya, ibabalik mo sa tatay. So, baga yung pinares, ang babae at lalaki yan, mag-aanak yun ng babae. Yung babae na yun, ipapares mo sa lolo nila. Pag ang ibon, nahaluan mo na iba-ibang klaseng bloodline, sabog Tama yun. Sabog. Kaya ako pinipil yan, nasubukan ko na yan Kailangan tulong para at least, ang ibon mo, consistent siya umuwi. Hindi siya magpipil kasi yun yung dugo niya Dugo niyang lumilipad ng pangmalayuan talaga.
Actually, isa rin yung sa inaano din natin. Diba, for example, si Sir Jimmy, nung nagpunta kami sa farm niya sa Winslet, ang pinaka-ano niya is dapat same characteristic. Oo, same po. Hindi yung pwedeng Hindi yung sabihin mo na maghahalo ka ng pang long distance bird tapos speed bird. Nalalabas sa kanya, speed bird na pang long distance pa. So, hindi yun usually gano'n. Pansinin nyo yan, pagdating ng, kaya nyo hanggang 3 laps. Pansinin nyo yung pagdating ng 4th lap, pip, medyo tagilid na siya eh. Oo, tama. Pag naglalaro ko ng pulling street fight, hindi ko sinasabi sa kanila yung technicality na yun. Ginagamit ko talaga. Kasi pag pinili niyo yung ibong ko, halos na't isa karakter nun eh. Pag binato ng malayo, talagang long distance siya. Yung long distance niya pagdating nyo, at the same time, yung condition ko, continuous yung dating niya, hindi siya bababa talaga. Nagkaroon ako ng katulad ng bloodline ng Bandon, naglaro ko sa URPC nung kami nila Atty. Huertas. Umuwi ibong ko pero hindi nagkaklak, nasa ere pa rin, ayaw bumaba, nabibitin. Doon ko napansin talagang panglong kasi pagdating ng 4th and 5th and 6th, doon na siya nagkaklak hanggang sa dulo na. At the same time, nilaro ko siya sa pooling, nanalo pa siya. Nag-debut pa siya ng taklobong, kaya talagang siya, long. Kasi pag nahaluan ng iba, nakahati yung niya, yung degree, yung bloodline niya. Sir, dito na meron ka nakahiwalay dito. Ano itong mga kalapati na natin? Yan yung mga kalapati ko na yung bumiyahe na wala ng ilang araw, dumating dito, nagkasakit. Okay. Pag once pinakawala ng ibon, hindi mo alam kung ano mangyayari sa kanya eh. Oo. The same time, pag hindi umuwi, dalawa lang isipin mo ko, hindi nalambat, yung lalong latest na issue, di ba sir? Tapos pangalawa, hindi niya na kaya nang bumaba, may nakahuli. Yun eh. So pag nahuli yan, magpapakain kung sana marunong. Kung di naman siya nahuli, naglakbay siya, nag-drop yan, malamang survivor yan, kakain yan eh. Oo, tama. Hindi natin alam, madalas usual kumakain niya sa palayan. Eh, ang palayan kasi usually may insecticide dyan. Tama, sir. Naku po, pagbalik niya, kala mo okay na eh. Magugulat ka ganyan-ganyan, mamaya ilang araw, wala na, babagsak na yung katawan. So, yung possible na nakukuha sila is sa mga toxins. Toxin talaga. Actually, sir, tama-tama din kasi sa Rockdog po, maglalabas kami ng supplement para sa atay. Oo. Yun ang kailangan. So, yun po yung pangalan po namin doon is Rockdog Liberator. So, tama-tama yun. Actually, pwede siyang gamitin all throughout na sabihin natin kahit minemaintain natin sila. Especially sa mga breeders. Kasi ito na yung sabihin natin na nag-a-accumulate talaga ng Siyempre, sa tagal na ng lifespan nila. So, may mga natutuka sila or even yung mga feeds natin, may mga certain level ng toxins yan na sa atin napupunta. So, para kay Sir Noypi, alam ko madami pang kalapati yung aalagaan mo. So, hopefully, ma-maintain mo lahat yan na maayos at alam ko naman, magagawa mo yan. And hopefully, ma-expand na tayo ng kaunti doon sa loob natin para hindi na siya ganun ka-overcrowded. And hopefully, next time, mas pagbalik natin, tingin ko, hindi madodoble yan, magiging 500 basta yung kalapati mo sa loob mo. So, paano, sir? Maraming salamat, sir. Sige po. Sir Ermi, at tawag sa inyo, Sir Noypi. Noypi. Okay, Sir Noypi, maraming salamat. Walang naman po. Pagtanggap niyo dito sa amin and hopefully, pagbalik namin dito, mas marami pa rin to. Sige, maraming salamat po, Doc. Salamat. Sige po, maraming salamat po. Yan po mga kalapatids, narinig naman po natin mismo kay Sir Noypi kung gaano ka-importante na maibigay natin yung tama kung ano yung kailangan ng mga kalapati natin pagdating sa mga flyer natin, sa mga breeder natin at doon mismo sa merong mga inakay. At syempre kung paano po natin may iwasan o mapapanatili na healthy ang liver na ating mga kalapati. Muli, ako po si Doc AJ Ferre ng Excellence Rockdog, your #1 pigeon specialist.